mayabang, Wala kang magagawa! Sasabahin ko yung lahat. Ay, hindi kita! mata pobre, Squatting kayo lahat, mga tanga! Ang fans yung bobo! at higit sa lahat ay nanghahalik Kaya lalaki na ulit! Shit! As usual! na after ng isang dekada ay bumalik bigla na tila singbait na ng santo. Ako nga pala si Cyberflex at ating talakayin ang dating nakakapikon lang na malademonyong Ice Rocks. Wala ka na malulusutan! Kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Na ngayon ay halos sambahin na at paborito ng lahat, including me, na si Saint Ice. Sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Okay, so napanood ko yung mga trending niyang rebat, Tulol siya sa R! Sa kanya yung R nagiging W! Saint Ice Rock! Tapos bulol daw ako sa R. Yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun kahit anong sabihin ko, W lumalabas. freestyle, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit. Bote. Pakit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. at freestyle uli pero sa gitna ng written. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Ang champion na sunugan, sa akin labnos. Sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! And as a fan of Flip Top na alam ang lumang version niya, Ice Rocks yung pangalan, halatang natutulog sa rep! Wala ka wala ka. all I can say is, damn, gumaling nga talaga si Ice Rocks. Pag Saint Ice Rocks, complete action comedy at drama. However, napaisip ako kung bano pa siya dati, kaya hindi natin siya nagustuhan. Hindi ko po maalala. Kaya bumalik ako sa kanyang laban way back 2013 and dun ko napagtantong, mali ako. Bola lang yan. You know why? Dahil noon pa lang pala ay ginagawa niya na talaga ang mga freestyle sa gitna ng sulat. Masyado maliit. Naka-t-shirt ka pa na wag, ha? 3 down ang tatak. Oo, 3 down kasi kasama si Looney. 3 ko yung babagsak. Ganun mag-freestyle iba. Kaya mapa-Revere o Black Manila, sa akin nababagay yung B sa gitna. At creative na linya. Kaso lahat ng lines namin umaangat. To say the least, walang competition. While these kings of comedy, these lines are flat. Parang heartbeat ni Dorothy Quezon. So ang tanong, bakit hindi pumutok ang Ice Rocks kung malupit na siya noon? Kahit tayo'y mag-time travel, mapa Saint Ice Mano, Ice Rocks ako papatay sa'yo! Nako, mag-subscribe na kayo dahil narito na ang 5 dahilan kung bakit ayaw natin siya noon kahit na magaling siya. Sa atin lang to. Top 1! Masyado siyang mayabang noon. Wala kang magagawa! Kaya lalaki na ulit! As usual, Wala ka na malulusutan! kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Guwapo ako sa'yo kahit ias mo sa mga fan! Ikaw, feeling cute, feeling pogi, feeling matalino, short, feeling Ice Rocks ka lang! Bansot, pating! Nasa sobrang yabang ay pati kakampi ay naguguluhan na. Hanggang sa bagong discovery ay hinaluan ng wordplay! Bakit takot ka ba? Pumapalag kahit kay Enigma. Pinatukan kita sa mukha, di ba bumahag buntot mo? Hindi na tayo! Huwag ka sumagot, oy! Huwag ka sumagot! Musukain kita eh. Teka lang. Sasabahin ko yung lahat. Hindi, sorry. Saka hindi kita... Paano ka naging magaling? And nagre-react sa sariling linya. Kahit si Jeso Cristo, mapapa Jesus Christ! Real motherfucker! Checkmate! Kaya kahit malupit siya, naiinis lang yung tao sa kanya. At yeah, alam ko namang battle rap yun, pero kung masyado ko nang disrespectful sa kalaban mo tapos sa ating top 2 ay kinakalaban mo pa, pati yung crowd. Ano ba yung idol nyo? Makapag-react kayo, todo, sagad. Parang boy pick up, kahit walang kwenta yung pinagsasasabi, boom na agad. Ito naman, basta makapag-wordplay, kahit sobra hina, lahat kayo magwawala. Alam kong bobo kayo kasi fans kayo nila, pero please lang, may camera, huwag niyong pahalata. Ha? Ganit lang kayo kasi pati yung mga pinsan nyo, Abracosa yung apelido sa Twitter! Wala akong pinsan na squatting! Squatting kayo lahat, mga Hoy! ano? Squatting! Mga squatter! Teka lang! Ay gawa sa maling paraan! Lahat! Yo! Squatter! Mga fans yung bobo! Ay! Siyempre, mababadrip talaga sila. Lahat
kahit malakas pa yung letra mo. Parang Hanamichi Sakuragi ng Slam Dunk. Like, magaling din naman talaga siya at may itsura din. Sadyang nauuna lang talaga yung yabang niya, kaya hindi siya nire-respeto. Tapos natapat pa kay Abra na pwede nating ihalin tulad kay Rukawa dahil sa sobrang daming fan na abab. Kay Abra at Apex! Kaya naman sa ating top 3 ay nagresulta ito sa kanyang frustration at nauwi sa pagiging reklamador. Bagay nga sa inyo ang double A na pangalan na parang nag-overcharge kasi ang dami nyo na full sa bars ninyo! Ha? Full. Yung sa akin, kahit idaan nyo sa exams, Like, ano nga namang e-expect mo kung top 4 ay sumobra ka na sa pagiging villain? Like, well, marami pa rin namang effective na villain tulad ni Aklas na pinagtitripan pati mga fan. Pero sa case ng lumang Saint Ice, hindi bumagay sa kanya. Siguro dahil mukha siyang konyo kaya pag nag-aanga siya noon, parang spoiled brat lang na nagwawala. talagang konyo tong si Ice Rock. Pagising sa umaga, suot ng Haisa, sakay ng Hilux, suot ng Aima, diretso Starbucks. Ganyan si Ice Rock. Unlike si Aklas, para talagang nagmamaoy na lasing sa kalsada. However, di ko naman masisisi si Ice Rocks dahil nga nung bata pa nga daw siya ay huge fan daw siya ng mga villain wrestler and later on ay naging ganun din siya, literal. What's he doing here? Man, it's crazy, ladies and And sa atin namang top 5 ay mas lamang pa rin talaga dati na lumabas sa bibig niya yung mga literal na trash talk na tunog pang bata at hindi pa ganun ka-creative. Bansot! Wala! Bansot! Bansot pa din! Kaya naman, ang dating kinamumuhiang demonyong Ice Rocks ay naging Saint Ice na sinamba dahil sa kanyang divine lyricism. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Like nung hindi na siya masyadong mayabang, nawala na yung bara na nakakainis sa lalamunan natin dahilan upang mas madigest natin ang pinapakita niya na skills. He will get smoked. Tignan natin sinong mode 2 pag ito siniksik sa bong kasi hindi ka strong. Mas nabigyan niya na ng bigat yung pangalan niya na Ice kasi nga naging kasing lamig niya na ito talaga. Kumbaga nawala na yung yabang pero yung angas nandun pa rin. Kasi walang talab yung fatality ni Scorpion pag natapat na kay Sub-Zero. And ang resulta, mas lumakas yung appeal niya sa masa. Pangalawa, di na siya galit palagi o reklamador pag hindi nagre-react yung mga fans. He just doesn't give a anymore. Kumbaga, wala na siyang pake. Like dati pag natalo to, mawawala talaga siya sa frame at hindi mo na makikita sa stage. 3-2 para kay Abra at Apex. Ngayon, makikita mo, yayakapin niya pa yung kalaban niya, manalo man siya o matalo. 5-0 magigay para kay Ruffian. And dahil tanggap niya na lagi ang outcome, ay mas gumagaan tuloy sa balikat tignan at mas madali na rin siyang natatanggap ng mga fan. Video kayo ha. Pangatlo, hindi na siya basta trash talker lang. I mean, banat kung banat pa rin naman siya, pero lagi niya na itong hinahain in a creative way. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke but I'ma smoke you tonight. Diba? Di ka makakatawid, di ka estero. Malakas daw to sa pendeho. I guess sinunod niya talaga yung payo ni Abra noon. Masyado lang kasi kayo nagpapaka-gangsta kaya hindi nyo natatamasa na ang tunay na mga bara, matalinghaga at dapat sakto sa panlasa. Ikakahon ko tong Pokemon na para bang graded. Para tumaas yung palo ng stats, kinailangan ng teacher na galing sa Leyte. Panghalimaw lang naman rounds niyan kapag kahawak ng trainer, tots. Kumbaga sport and art na lang din talaga siya. Gusto ko ma-express yung mga bagay-bagay creatively and in new ways. Choose your destiny. Wrestling, capoeira, moves ko, Eddie G, Y2J sa mic, Stone Cold Energy, sumulat ka sa rock, Tombstone, rest in peace. Mag-innovate kasi yun naman yung duty natin, di ba? And look, kung dati halos magkapalitan na sila ng mukha sa sobrang init ng battle nila, eh ngayon, parang bati-bati na. At pang-apat, kung dati kamukha niya yung kakampi ni Pashpash, Bagong dating. ngayon ay mas matured at mas papabol na siya.
Parang may naamoy ako hindi maganda. At panglima ay nagkaroon na talaga kasi siya ng character development. And I personally think na hindi niya to ginawa for the fans. Ginawa niya yon para sa sarili niya, like sa sinabi niya sa isang interview. Ay, aggressive, in your face. Pero nung around 2015, 2016, nakakapagod kasi magpanggap ng ganun eh. Ang dami mo marirealize na kagaguhan mo dati na parang, oo nga, no? Astig, Talaga siyang video game, parang nagle-level up talaga eh. I'm having fun with it. In turn, baka pag naramdaman nilang truly na i-enjoy ko, ma-enjoy din nila. I'ma just be me. At dahil siya ay nakawala na sa kanyang villain image noon, Pansot, pating! at mas pinili na lang lumaban, dala-dala ang mga bagong karunungan Ako bago palagi, dala. Hindi ako the template na writer. na walang halong kaguluhan. Kaya umaraw man o umulan, panahon ko na to! At isa buhay, ang di porket kalaban mo ay kaaway mo na rin sa totoong buhay. Pero nandun pa rin yung psychological warfare. O Alam ng mga nakalabaw gaano ako kalambing before, during, and after. Kung titignan mo, sobrang loose niya na pag bumabattle siya ngayon. Parang napakagaan, walang tension at hindi mo ramdaman yung bigat at pressure. At ang nakakapagtaka, wala rin ako negative energy madetect na sobrang uncommon sa mga battle rapper. Dahil, syempre, lalaban ka eh, kailangan mo ng galit at hate. Pero sa Saint Ice, nagawa niya makalaya lahat dun. Gusto ko lumakas mga kapwa kong rapper para mas malakas mga mabatter. Kasi bumalik ako sa battle rap para ibalik yung rap sa rap battle. At maipanalo ang kanyang mga laban. Ultimo bloopers ng buhay ko, nagmimistula na highlights. Yan yung mga pampatamis sa tuwing nagtatagumpay at nakukuha yung grand prize. Kahit sa harapan ng kabiguan. Mas pipiliin ko matalo katulad na sinabi niya na pinakita buong tapang kesa sa buhay ay matalo kasi hindi na lumalaban. At mamayagpag uli ang dating naupak-upakan na pangalan. Ginawang meme, siniraan, hinusgahan na parang kilala nila ako sa actual life. Pero palaging tinatandaan na may rason kung bakit sila tagapanood at ako yung pinapanood para that's alright. Gusto mo rin ba magkaroon ng reaction video? Ang sarili mong kanta at mahimay ang bawat letra, specially made by me, na maa-upload sa aking Facebook page at YouTube channel. Nako, i-message mo lang ako sa aking Facebook page na Cyberflex at sabay nating i-flex ang iyong obra. Dahil malay mo, ikaw na ang next rap star. Flex, flex, flex. Dahil ako'y blessed, blessed. I'm a spiritual, lyrical, individual, spiritual.